Hello guys! Welcome muli sa Noah's Garage. Sa video ito, mag-change oil tayo ng ating Mitsubishi Expander 2022 model. So, due na yan para sa change oil. 4 months na siya from casa. So, baka matanong niyo bakit ako mag-change oil, mag-DIY? Mabu-void yung warranty. Yes sir, no? Mabu-void ang warranty nito kasi hindi na tayo magpapa-change oil sa casa. Hindi na tayo magpapa-PMS sa casa. So, naturally, obviously, ma-void yung warranty niya. So, bakit ko hayaan na ma-void ang warranty ni Mitsubishi Expander? Well, sa simpleng pananalita, nagtitipid ako. So, mas gusto ko rin na ako na lang yung nagme-maintain ng sasakyan ko kasi nakikita ko naman dun sa ginagawa sa casa na kaya ko naman siyang gawin. So, bakit pa ako papa-PMS doon? Kaya ko naman mag-tire rotation, kaya ko maglinis ng aircon, kaya ko ang tawag doon, decarbon, kaya ko mag-change oil do. Ako na lang para makatipid kasi tapos na rin kasi yung nito yung free change oil niya. Yung 2 years lang kasi yung free oil nito. So tapos na siya. Wala na siyang free oil. Yung last na nagpa-PMS ako, meron ng bayad yung oil niya. Pero mineral oil lang yung nilalagay. So kaya 4 months lang siya. Pero ang ilalagay natin dito ngayon, 100% synthetic oil. So mas maganda siya sa engine, no? So pakita ko sa inyo yan mamaya. Ang gagamitin natin AMSOIL. Okay guys, no? So gagawin natin change oil, change filter at magpa-flashing din tayo kasi ang flashing nito last year pa. So kailangan mag-flashing din tayo guys, Okay? So ito si Castin, baka hanapin niyo si Castin, nandiyan lang siya sa labas. Okay guys, so pakita ko sa inyo yung mga produkto na gamitin natin. Pag-flashing, Lubrigold. Okay, so ito ay napakamura lang nito, wala pang 200 pesos Pwede ito sa gasoline at pwede rin sa diesel. So, hindi na ako gumamit ng liquid moly. Lubrigold na at this time. Binili ko lang ito dyan sa mga auto shop. So, ang paggamit na ito, lalagyan nyo lang sa oil nyo, imimix nyo lang sa oil ninyo. Then, paanda rin yung makina 3 minutes. So, gawin natin ito mamaya. Okay? Tapos drain. Engine flashing para malinis yung makina ninyo. Para pag sali nyo ng bagong oil, malinis na malinis siya. Okay? So, kung di kayo nag-engine flashing, okay lang din naman yun. Basta regular ang pag-change oil ninyo. So, sa Montero ako noon, dati hindi talaga ako gumagamit ng flashing kasi luma na yung engine na yun. Pero kung sa inyo yun, kung gusto niyo mag-engine flashing, wala mang problema. Lalo na kung bago yung mga makina ninyo, engine flashing, mas maganda yan. So, sa Mitsubishi Expander kasi, 4 liters ang capacity niya. So, itong AMSOIL, Advanced Engine Protection, OE motor oil. Hindi ito yung signature series nila. Pero the same rin to na 100% synthetic for gasoline engines. So sa isang galon, 3.78 liters lang. So ang capacity ng expander sa kanyang drain pan ay 3.8 liters. So 0.2 liters na pupunta dito sa filter. So ibig sabihin 4 liters ang capacity niya. Kaya may mabibili kayo sa online na ito lang yung kasama, package na siya for expander. Okay lang din naman yung kaya lang baka mabitin, kaya bumili pa ako ng extra na 1 quart. Pero tingnan natin sa dipstick kung pwede na itong gamitin, kung nasa gitna naman ng level, okay na yun. Hindi man sobra-sobra kailangan. Kasi pagka sobrang oil, masama rin naman sa engine. Okay, so ang ating filter, C415, Vic yan. So magandang filter na rin yun guys, matagal na sa market yan. Kilala na rin yan guys. So yan yung mga gamitin natin. So start na natin mag-change oil. Alright guys, so nandito ngayon tayo sa ating engine bay. So ganyan natin yung flashing. Lagyan natin itong Lubrigold. Okay, so full bottle lagyan natin sa engine oil. Ito sa engine natin. So ideal to guys sa 4 liters pataas na engine oil capacity. Right? So isang bote lalagay ninyo. Tapos yan, sara ulit. Tapos paanda rin natin ng 3 minutes. Alright guys, so nandito na tayo sa ilalim. After 3 minutes, off nyo yung makina tapos drain yung oil. Okay, so kailangan dito,
ay 17 mm. Okay. Wrench, pwede rin. Kahit anong klaseng wrench, kung meron kayo. Is that 17 mm? Yun. Dapat may drain pan kayo, okay? Kita nyo ba? Yan. So, habang nagdi-drain yan, tanggalin na natin yung air filter, yung oil filter niya. So, ito siya guys. Ayan, ito. Okay. Sana nakita nyo. Higpit siya. Alright guys, so habang pinapatulo natin yung ating drain pan, ating oil, lagyan natin ng oil itong ating oil filter. Okay. So, kahit konti lang. Yan. Tapon pa. Yung kalimutan na lagyan ng oil tong gilid mo, yung rubber seal niya, para madali siyang tanggalin next time. Ito ang hirap eh, sobrang higpit. Dapat hand tight lang yan. Hindi naman yan tatagas. Yan, okay, so takpan na natin yung ating drain pan, balik natin yung drain bolt para malagay natin, masalin natin yung fresh oil natin. Okay? Alright guys, so ito yung nakuha nating oil. So time na para refill natin ng fresh oil itong ating Mitsubishi Expander. Tingnan natin yung dipsticks guys, no? Kung okay na itong ganito karami. Isa pa. Pwede naman na siya. Ito na yung level niya. So, hindi ka pwedeng sumobra dyan. Hindi ka rin pwedeng magkulang dito. Okay? Sa gitna pwede. Okay? So, hindi natin kailangan yung isa pang quartz dun. Halos 1 litro pa yung nandun. Hindi na kailangan.
Ayan. Okay guys. Okay, wala namang tulo sa ilalim. Maigpit naman yung pagkahalagay natin. Pakita ko sa inyo. Wait lang. Yan. So, wala naman tulo. Okay. So, paanda rin natin. Alright guys, so, open na natin yung engine natin. Okay, sealed naman na yung ating engine cup dyan, engine oil dyan. Tapos, wala namang tagas. Makikita niyo walang tagas. So, sana nakikita niyo. Okay. So, ganun lang mag-change oil ng inyong Mitsubishi Expander. Okay. So, mahirapan lang kayo sa una kasi from casa, maigpit yung oil filter nila, no? So, gamitan nyo siya ng filter wrench. Ito. Ito guys, no? Filter wrench. Tapos, ang pambukas nyo ng drain plug, 17mm na wrench. Okay? Mas mahaba, mas maganda. Tapos, nga pala, ginamit nating AMSOIL 5W30. Ito yung, ano niya, no? Viscosity. Kaya nag-flashing tayo, isa pang rason kung ba't nag-flashing tayo, kasi hindi ko alam kung anong viscosity ng oil na nilagay dyan before. So, kailangan natin mag-flash. Kasi hindi pwedeng paghaluin ang magkaibang viscosity, guys, no? So, dapat pareho. So, kung magta-top up kayo, okay lang magkaibang brand, basta the same viscosity. Okay? Tapos, sa pang tip, yung mga old oil ninyo, used oil ninyo, huwag nyo itatapon kung saan-saan, no? Huwag sa kanal, huwag sa lupa, no? Magiging pollutant kayo. I-dispose nyo yan ng maayos. No? Meron akong video niyan kung paano i-dispose yung mga ganyan used oil. Okay? Gamitin kayo ng drain pan. Okay guys, so ganun lang kasimple mag-change oil ng Mitsubishi Expander. Maraming salamat sa panonood guys. So ulitin,